Kumusta kayo guys? Welcome kayo sa aking YouTube channel. So, may mga nagtatanong kung maganda ba yung A-frame house design na bahay. Okay? At magkano nga ba ang karaniwang budget pag ganito yung pinadesinyo mo na bahay. So, kung ako yung tatanungin nyo, para sa akin, okay naman yung A-frame house design na bahay. Maganda siya. At marami nang nagpapagawa nito. At makakatipid ka nito sa concrete. Kasi kung sa makikita mo, matarik nito yung bubong niya. Matarik yung bubong niya. At halos buong second floor ay nakabubong siya. Ibig sabihin, wala ka na gaanong gagastusin sa second floor mo na concrete. Release ka sa concrete, ng mga bakal na gamitin mo. So, yun yung kagandahan niya. Hindi ganong mabibigatan yung bahay mo. At pwede ka rito gumagamit ng kahit mga 12 mm lang na bakal. Okay? So, maganda. Okay yung A-frame house design na bahay. So, ang tanong, magkano kaya ang kailangan mong ilaan na budget para sa standard finish ng ganitong klaseng bahay? So, bigyan ko kayo ng estimate kung magkano ang igagasto mo sa ganitong klase ng bahay mula sa structure niya, mga bakal, simento, buhangin, graba, pintura, electrical, tiles, okay? So, ang ibibigay ko na example sa inyo is 6 meter by 8 meter, okay? Bali, 40 square meter yan ang ground floor niya. At ang gagawin nating second floor o low floor, mga 24 square meter. Okay, doon natin ilagay yung master bedroom natin. So, ang magiging total area nito, ground floor plus second floor is 72 square meter. Okay, lalagyan natin ng siyang poste. Okay, bubuhusan natin yung slab niya sa baba ng 10 cm. At saka yung column size natin, mga poste natin is 25 cm by 25 cm. Ang pundasyon, puting na, yung puting niya, column puting, ang size na gagawin natin is 80 cm by 80 cm. Bubuhusan natin siya ng kapal na concrete na 30 cm. Okay. Yung tie beam natin, lahat ng tie beam natin is 20 cm by 30 cm. Yung base niya is 20 cm. Yung gilid niya, yung height niya is 30 cm. So, okay? Ganun din yung roof beam, parehas lang din. Ang hollow block na gagamitin natin is 4 inches, okay? So, ito yung layout sa estimate natin. Yung kasama sa i-estimate natin. Okay? Siyempre yung ground floor na 40 square meter, living area, dining area, kitchen, bedroom, toilet at bath. Second floor na 24 square meter, one master bedroom, balcony, small open area. Kasama rin yung CHB sa lahat ng kwarto at CR. Okay? Ganon din lahat ng pinto sa mga kwarto at sa toilet natin. Plumbing, kasama rin sa estimate natin. Plumbing, toilet, bath. Ganon din, water closet, lavatory, kitchen sink. Okay? Electrical, wiring, lighting ng buong bahay. Okay? So, ito yung sample na dimension. Makikita nyo naman sa floor plan dyan. Ito yung mga dimension per area. Okay? Yung size, laki ng bawat area. Ang living area natin is 3 meter by 3.5 meter. Dining area natin is 2.5 meter by 2.5 meter. Kitchen area natin is 2.5 meter by 2.5 meter. Yung bedroom natin is 3 meter by 3 meter. Toilet at bath natin is 1.5 by 2 meter. Okay, yung loft area naman natin, which is doon yung master bedroom natin, ang size is 3.5 meter by 4 meter. Yung hallway, yung open natin is 2 meter by 4 meter. Yung balcony natin is 1.5 by 6 meter. Okay. So, ito yung mga kailangan nating materialis.
Okay, bibilangin natin lahat ng mga materyales. Okay, tapos mamaya estimate natin kung magkano ang ilala nating budget sa lahat ng nabanggit nating materyales. Okay, so bago natin to pisan guys, inanyahan ko yung mag-like, mag-comment at mag-subscribe. Okay, libre naman po lahat yan. Huwag kayong mahiya sa pag-subscribe sa ating YouTube channel. Okay, so unahin natin yung excavation and footing. Okay, ang concrete volume ng siyam na kulong footing natin na ang size is 80 cm by 80 cm by 30 cm is 1.54 cubic meter. Okay, kailangan natin dyan ng simento na 14 bag, buhangin na 1.5 cubic meter at graba na 3 cubic meter. Okay, reinforcement natin 12 mm na bakal ang gamitin natin. 24 pieces tie wire na 5 kilogram alambre. Okay? Okay. Natapos natin yung kulong puting. Isunod natin yung kulong, yung mga poste na. Siyam na poste ang ilalagay natin. Ang size is 25 cm by 25 cm by 4 meter. Karaniwang taas siya ng poste. Magmula doon sa pundasyon, tapos may nakabaon pa, tapos may naka-expose na 3 meter. So 4 meter ang taas, karaniwang taas ng poste natin. Gagamitin natin na main bar dito is 16 mm na main bar. Okay? So, 48 pieces ang kailangan mo. Yung stirrup natin na 10 mm. Okay, 19 pieces. Okay? Para sa stirrup yan. Yung tie wire natin na 10 kilogram. Tapos, yung simento na kailangan natin dyan is 10 bag. 30 bag na simento ang kailangan natin dyan. Ang buhangin is 2.5 cubic at ang graba is 5 cubic. Okay, sa tie beam na tayo. Sa lahat ng tie beam na natin na ang estimate natin nito, ang haba nito is mga 56 linear meter. Tapos yung nabanggit natin kaninang size na ang base is 20 cm at ang height is 30 cm. Okay, 12 mm na main bar ang kailangan natin. 58 pieces na main bar. Stirrup natin na 10 mm. 25 pieces. Yung semento na kailangan natin dito is 35 bag at buhangin na 3 cubic at graba na 5 cubic. Okay guys? So, yung slab natin sa ground floor, ang area is 48 square meter. Ang ibubuhos natin ng kapal is 10 cm. Concrete volume niyan is 4.8 cubic meter. Kailangan natin dyan ng simento na 38 bag, graba na 6.5 cubic at 3.5 cubic na buhangin. Gagamit tayo dyan ng 10 mm na bakal. 52 pieces ang kailangan natin dyan. Sunod natin yung second floor natin, yung loft floor. 24 square meter ang area nun. So, ang bakal na gamitin natin is 12 mm, 35 pieces. Gagamit din tayo ng 10 mm na 18 pieces. So, ang simento na kailangan natin dyan is 25 bag na simento, 2 cubic na buhangin at 3.5 cubic na graba. Okay. Ang hollow block natin, estimated wall area natin is 70 square meter at 4 inches yung gagamitin natin. Ang tansya ko rito, mga 1,100 pieces ang kailangan mo dito na hollow block. Okay guys, 37 bag na buhangin na simento ang kailangan mo dyan at 3.5 cubic na buhangin at gagamit tayo ng 10 mm para sa vertical at horizontal na para sa vertical at horizontal natin na bakal para dyan sa hollow block. Bali 36 pieces ang kailangan natin dyan. Okay, sa plastering na tayo. Lilipat tayo sa plastering. Magkabilaan, loob at labas. Kasama na lahat dito. Mga tansya ko dyan is mga 140 square meter lahat dyan. Kailangan natin dyan ng 50 bag na simento at buhangin na 8 cubic. Okay, yung roofing na tayo. Yung roofing natin, which is A-frame ang roofing natin. Matarik ito. Okay? Maraming advantage pag matarik. Hindi ganong less ito sa maintenance. Kasi hindi nag-i-stay yung tubig. Mabilis siyang bumaba, mabilis matuyo. So, hindi ganong kinakalawang. So, ang materialis natin dito, ang long span roofing natin, mga 105 square meter yan. Okay? Ang zipper lens na gagamitin natin, 2x3 by 1.5 mm, 45 pieces, ridge roll natin na 8 linear meter. Yung thick screw natin,
1,500 pieces. Insulation natin is mga 105 square meter din. Kasi laki lang din yan ng area ng bubong natin. So, sa ceiling na tayo. Ceiling natin, approx ng area ng ceiling natin is 50 square meter. Hardiplex yung gamitin natin, 4.5 mm, 18 pieces. Metal paring 60 pieces. Carrying channel 25 pieces. Wall angle is 50 pieces. Mga pinto natin, sa main door natin 1 set. Okay, bedroom natin 2, toilet 1. So, ang bintana natin, ang gagamitin natin dito is aluminum windows, 12 to 15 square meter yan. Okay? Ang electrical natin, convenience outlet natin, at 12 pieces, depende yan sa plano ng bahay mo kung ilang saksakan nilalagay mo. Pero dito, 12 pieces ang standard para dyan sa kanyang klaseng bahay. Ang switch natin, 8 piraso. Yung LED light natin, 15 pieces. Panel board natin, 1 set. Ang wire natin, 6 roll assorted. Okay, PVC natin, conduit, 50 pieces. LED. Okay. Yung susunod natin yung sa plumbing na, water closet, 1 set, lavatory, 1 set, kitchen sink, 1 set, PVC pipe, 30 length. Okay. Okay, ito na yung materyales. Pagsamahin na natin lahat yung semento, mga bakal, para malaman natin kung ilang piraso talaga yung mga gamit natin na semento, bakal, buhangin, okay, graba. Okay. Ang total na semento natin na kailangan dyan para sa 40 square meter na bahay na naka-frame ang design, 225 bags. Sand natin, buhangin 25 cubic. Graba natin 22 cubic, 1,100 na hollow block. 16 mm na bakal natin, 51 pieces. 12 mm na bakal natin is 115 pieces. 10 mm na bakal natin is 145 pieces. Tie wire natin, alambre is 15 kg. Long span natin is 105 square meter. Okay, kasama na rin yung labor natin dito ha. Isasama na natin yung labor cost breakdown para sa 6 meter by 8 meter A-frame house design, 72 square meter, kasama na yung loft floor. Okay, ito yung kailangan mong budget per trade. Okay, estimated natin na labor cost sa excavation and footing, lalan tayo dyan ng 33,000 to 40,000. Rebar natin, rebar works, okay, 50,000 to 60,000. Formworks natin, 40,000 to 55,000. Concrete works natin, 45 to 50,000. Tapos yung CHB laying natin is 55 to 60,000. Plastering natin is 58 to 70,000. Roofing installation natin is 75 to 90,000. Ceiling installation natin is 35 to 40,000. Okay? Door and windows installation natin is 25 to 30,000. Electrical works, 35 to 45,000. Plumbing works is 35 to 40,000. Painting work is 35 to 40,000. Ang total labor natin dyan, okay, labor muna yung pinag-usapan natin dito ha. Ang total labor natin yan is 400 to 550,000 natin. Okay. Pakyaw yan, kontrata yan. Okay. Kung i-per day mo yan, dyan din maglalaro yan. Okay. 450. Baka umabot pa nga na 600,000 ang labor mo dyan kung ipaarawan mo yan. Okay. So, ito naman yung rough estimate ng materials natin ngayon 2026. Base natin yung materials natin sa kung magkano ang presyo ngayon. Sa structural materials natin, okay, sa mga konkreto is 750,000 to 850,000 ang estimate natin dyan. Sa roofing natin, mga 300 to 390,000. Sa door and windows natin, mga 170 to 210,000. Tapos sa electrical and plumbing natin, mga 160 to 175,000. Sa finishing works natin, mga 350 to 450,000. Okay. Ang estimated natin dyan na tansya para sa materials plus labor is
2 million to 2.4 million. Okay? Estimated natin na total materials plus labor is 2 million to 2.4 million. Okay? Pero hindi mo lang yan babadgetan ng 2.4 million. Okay? Mas makatuwira na mag-budget ka ng 2.6 million. Yan yung realistic budget na standard finish katulad ng makikita mo sa mga nilagay natin na picture. Okay guys, yan, nakapagbigay ko sa inyo ng idea. Meron kayong comment lang kayo at marami pa akong din nasasagot. So, mas maganda kung nakasubscribe kayo at i-like nyo naman yung video natin. Libre naman po yan. So, pinapasalamatan ko kayo. Pwede rin kayong mag-donate sa akin bilang nag-estimate via super thanks. Pindutin nyo lang yung thanks dyan sa baba ng YouTube app nyo. Meron dyan na thanks. I-guide kayo niyan kung paano kayo maka-donate sa akin. Pinapasalamatan ko yan. So, nandito na lang yung video natin.